Blessed morning everyone! Ayan guys, sa lahat ng ating mga viewers, ang sulok mo kayo ng mundo. Ayan, magandang araw po sa ating lahat. And for today's video guys, is magluluto ako ng aming lunch. Ayan, so since kagabi, nag-steam kami ng isang buong manok at marami pang natira. So ngayong araw po guys, is lulutuin ko siyang chicken congee. Ayan, yung parang arroz caldo type sa Pilipinas. So, ayan guys, masarap sana sa arroz caldo yung medyo sunog-sunog na bawang para mabango. Pero dahil po sa hate na hate ni Moy Moy yung bawang, ayan, so luya na lang po yung ilalagay ko dyan. So, ayan guys, no, magluluto muna ako ng arroz caldo and then pagkatapos nyan, maliligo na ako. And then since resume na po yung klase ni Moy Moy ngayong araw, so susunduin ko po si Moy Moy mamayang 11:45, ayan. So, ang dami ko na nagawa, no, nakapaglinis na ako ng bahay. Ayan, at habang sinasalang ko yung aking labahan sa washing machine, ayan po, nire-ready ko muna yung aking lulutuin na congee bago po ako maligo. And then mamaya susunduin ko nga po si Moy Moy. So ganyan po kahirap ang trabaho dito sa Hong Kong bilang isang kasambahay, lalong-lalo na po kung ikaw ay may alagang bata. Dahil lahat ng trabaho sa loob ng bahay gagawin mo, tapos may aso pa po ako, meron pang matanda. Ayan, at the same time, hatid sundo pa po si Moy Moy sa school. Ayan, hatid ko ng 8:45 ng umaga, susunduin ko ng 11:45 ng tanghali. And then, minsan nagmamarket pa ako, nag-grocery. Ayan. So, ayan guys, no? Kailangan talaga dito sa Hong Kong, marunong ka mag-manage ng oras mo. Diba? Time management. Kasi, lalo na guys, sa case ko, is mag-isa lang po ako dito sa bahay ng amo ko. So, lahat po ng trabaho dito solo ko. No? So, kung hindi po ako marunong mag-manage ng time ko, naku, hindi ko po matatapos yung trabaho ko. Since napakalaki po ng bahay ng amo ko, no? Sa paglilinis pa lang guys, half day na siguro. Lalo na kung ganitong season, no? Mag-Chinese New Year na. Lahat po ng mga kabinet, halongkatin mo yan. Lahat ng mga glass, window, glass doors, ayan, lilinisin mo yan. At the same time, magpapalit ka ng mga cortina, mga beddings, ayan, lalo na guys, may aso kami dito sa bahay. So, hindi talaga po pwedeng, hindi ka mag-vacuum araw-araw at saka hindi mo susundin sa kakalinis. Tapos, may bata pa kami dito, si Moy Moy. Alam nyo naman guys, pag may bata, ay makalat ang bahay. Kaya, kailangan talaga ng mahabang pasensya pag kayo po ay isang yaya. Dahil, pag speaking o bata, may mga amo po minsan na spoiled nila yung mga anak nila kasi nga po wala silang time, busy sila sa trabaho. So para yun na lang yung kapalit doon sa pagmamahal nila sa mga anak nila na kinukulang sila ng time. In-spoiled na lang nila kaya minsan po mahirap mag-adjust lalo na kung yung pagdating mo sa bahay ng amo mo is yung mga bata is malalaki na, hindi ka sanay, hindi sila sanay sa iyo, mahirap po makipagbagay, no? So ang hirap ng adjustment. So ako naman, siniswerte dahil mula nung pinanganak si Moy Moy, ako na po talaga nagpalaki sa kanya. So, ayan, parang nanay na rin niya ako, parang anak ko na rin siya. So, hindi po siya spoiled sa akin and very behave po si Moy Moy. Ayan, no? So, ayan guys, no? Ang daming trabaho at dito po sa Hong Kong, medyo strict, no? At saka meron nga po ditong termination. Kaya tayong mga OFW, tayong mga katulong, tayo pong mag-a-adjust sa mga amo natin, hindi po yung mga amo mag-a-adjust sa atin. No, para po hindi magkaroon ng problema, ayan, matuto po tayong makipagbagay, no? Matuto po tayo sumunod sa mga rules nila kasi sila po ang nagpapasweldo sa atin at ang punta po natin dito ay para po magtrabaho. Ayan, so kahit pagod, kahit puyat, yan, pwede kang magpahinga, bawal kang sumuko kasi pagpunta natin dito sa ibang bansa, dala-dala natin yung pangarap, dala-dala natin yung goal natin na makapagtrabaho dito, makatulong sa pamilya, at the same time makapag-ipon. Ayan, so kailangan po nating makipagbagay sa environment dito, mag-adjust po sa mga ugali ng mga amo natin. Ayan, kasi utusan po tayo dito. Ayan, at importante po sa lahat ay ipakita po natin sa mga amo natin na trustworthy po tayo. Kasi pag nakuha mo na yung trust nila, ayan, madali lang po mag-adjust. Tuturin ka din nilang kasambahay pero parang pamilya na rin kasi pagkakatiwalaan ka sa lahat ng bagay. Ayan, lalong-lalo na guys kung mga busy yung mga amo, nagtatrabaho pareho, ikaw lang yung maiwan sa bahay, sa mga anak nila, sa mga parents nila. So, ayan guys, no, wag natin sirain yung tiwala ng mga amo natin. Ayan, so ayan guys, no, super busy ako Monday to Friday yan guys, ganyan yung aking ganyan po yung aking routine. Ayan, paggising sa umaga,
Wala na pong tigil yan hanggang maggabi na. Swerte ko na lang minsan kung andito si madam, makakapag-rest po ako sa hapon. Pero pag wala po dito si madam, non-stop po yan. Minsan 18 hours a day ang trabaho natin dito sa Hong Kong. Ayan, so ako okay lang kasi wala namang kamera dito sa bahay, unlike sa ibang bahay ng mga amo na meron po talagang kamera, bawal kang umupo, bawal kang magpahinga during working hours. Ayan, ako dito parang sariling bahay ko na rin. Although na busy, nakakapagod, pero worth it naman. Basta importante guys, mabait ang amo, kumakain ka sa oras, yun lang naman ang importante kasi trabaho naman ang punta natin dito. At pagdating naman sa pagluluto, hindi naman strict yung mga amo ko. Ako na lang bahala dumiskarte, kagaya niyan, may tira kaming manok kagabi. So, ako na lang dumiskarte, nalulutuin ko siyang lugaw para sa aming lunch. Ayan. Ay, hindi naman sila pihikan sa pagkain. Yung amo kong lalaki, pag dito kakain yan, siya naman nagluluto. Ayan. So, ayan guys, no? Sipag, tiyaga, determinasyon, ayan, sasamahan ng dedikasyon sa trabaho. Wala pong mahirap na trabaho, basta mahalin mo lang po kung ano yung ginagawa mo, lalong-lalo na kung nasa isip mo ay para sa pamilya mo.